tahlil al-juz'i or sa iktisadil kulli, no? Yan po yung macroeconomics and microeconomics. So dito ya ikhwani, the two levels of economic analysis po. Kunin natin yan. In a short lang, a brief explanation. So dalawang uri po ng economic analysis, no? At tahlilul juz'i, microeconomics, nakatuon sa individual na unit. Yung microeconomics ay nakatuon po sa individual na unit ng ekonomiya. Halimbawa niyan, isang consumer, isang negosyo, o isang produkto lamang. So, case study natin dyan, ang case study, pag-aaral kung paano naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bigas ang isang pamilya. Pag-aaral kung paano naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bigas ang isang pamilya. Yan pong case study natin dyan. Pagsusuri kung paano nag-a-adjust ang isang tindahan kapag tumaas ang buwis. Yan po ang tawag dyan ay microeconomics. Punta tayo sa al-iktisadul kulli. So, iktisadul juz'i ang micro. Iktisadul kulli po ay macroeconomics na katuon sa buong ekonomiya bilang isang sistema. Halimbawa niyan, inflation at tadakhum sa Arabic. Unemployment, no? Batala sa Arabic. National income or GDP, no? Ano ang case study natin diyan? Pag-aaral ng inflation rate sa buong Pilipinas. So, pag macroeconomics, pagsusuri kung paano naapektuhan ng global oil price ang kabuang ekonomiya. So, ano ang application natin sa economics? Tatbiqat. Sa business, ya ikhwani wa akhawati, ginagamit ng kumpanya ang konsepto ng dependent at independent variables upang malaman kung alin sa mga salik, no? Halimbawa, presyo, quality, advertisement, depende sa pronunciation, at ang may pinakamatinding epekto sa demand. Nandito na yung variables, no? Yung may two variables, dependent and independent variables, i-example natin yan doon sa supply and demand. Yan po ay demand theory niya, no? Okay. Next week, inshallah, makukunin natin yung supply and demand. Sa policy making, ginagamit ng gobyerno ang macroeconomics upang bumuo ng mga polisiya gaya ng wage increase, anti-inflation programs o tax incentives. No? Sa daily life natin, ya ikhwani wa akhawati, kapag tumaas ang pamasahe sa jeepney, ito ay independent variable na nagdudulot ng pagbabago sa dependent variable bilang ng pasahirong sasakay. Mr. Fatima, parang konti lang tayo ngayon. Saan na sila? Okay, sa daily life natin, kapag gagamitin natin yung variables, independent variable, no? Kapag tumaas ang pamasahe sa jeepney papuntang Makati to Quezon, from Quezon to Makati, ito ay dependent variable. Independent variable na nagdudulot ng pagbabago sa dependent variable, no? Bilang ng pasahero na sasakay. Tama po ba? Yun po yung independent variable. So, independent variable, siya ang dahilan, no? Nagdudulot ng pagbabago doon sa dependent variable. Sister Fatima? Lahat kayo? Barakallahu fikum. Okay, medyo malabo pa, no? Next week. Ang economic theory po ay nakatuon sa ugnayan ng variables. Ang economic theory, yung nadariyatul iktisadiyya, ay nakatuon sa ugnayan ng variables. Ano yung variables na yon? Yung may sanhi, independent, at bunga, yung dependent variable.
Ang microeconomics ay maliit na saklaw kagaya ng individual, pamilya, negosyo. Pero ang macroeconomics ay malawak na saklaw, buong bansa o mundo. Sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, nagiging mas malinaw kung paano gumagana ang ekonomiya at kung paano makakapagdesisyon ng mas tama ang mga tao, negosyo at gobyerno. Wala sa tul kalam, barakallahu fikum.